Good day, everyone. Now I'm going to explain to you the introduction to programming. What is programming? Programming, also known as computer programming, is the process of creating computer programs to solve specific problems. So, programming is ginatawag po siya as computer programming. Muna siya ang mag-process, muna siya ang gamit para mag-create of computer programs. Then, it starts with understanding the problem and designing a plan to solve it using algorithm. These algorithms are to make sure they work correctly and efficiently. So, pinakauna ka mag-ano programming is you need to understand the problem. Then, pag imo na siyang masabtan, dira na din ka magplano unsay buhaton gamit ang algorithm. So, first is ang flowchart. A flowchart is a graphical presentation of algorithm. It uses ang conventional flowcharting symbols to describe the logical flow of steps to be taken to solve the problem. So, ang flowchart is a graphical presentation. So, nagamit siya og balilahi nga mga shape para dito ibutang ang mga plano. Then, it also known by other names such as block diagram. So, ginatawag siya o block diagram, logic diagram, run diagram, flow diagram, and system chart. So, mao ni ang iyang mga example. Kani ang oblong, muna siya ang gitawag siya og start or end. So, an oval represents start or end point. So, mao ni siya pinakauna ibutang kung mag-flow chart ka. Mao ni siya ang oblong, then ang arrow. A line is a connector that shows relationships between the representative shape. So, ang arrow mo na siya mag-connect sa mga shape. Then, ang parallelogram. Mo na siya ang input or output. A parallelogram represent input or output. So, kibali, unsay ibutang sa user or mo na siya, unsay input niya. Tapos, unsa ang kuan niya, kana ang output. Kibali, ang result niya. Then, ang rectangle. A rectangle represents a process. So, diri sa rectangle is, imo siya ibutang unsay process, kibali unsay buhaton para makuha ang iyahang output. Then, decision. A diamond indicates a decision. Diri ka mag-on kato na bitay yes or no kung asa imuhang pilion. Second is ang pseudocode. A pseudocode is the way of expressing a program or code so that it could be easily understood by programmers of every programming languages out there. So, ang pseudocode is kani ang more siya nag-program para nag-code ka pero di siya muran kibali dito ra siya magsulat kung unsay buhaton sa programmer para dali ra bitaw siya masabtan. So, ang example is sa example begin kung sa una yung buhaton sunod-sunod na dayon numeric income, cost, display, enter your income, accept income, then display na po, enter your cost, accept cost na dayon. Tapos na itong if else, if income is greater than cost, is i-display niya ang profit, then and else kung tahay kuan siya less than siya, iyang i-display is ang loss. Then in if dayon, tapos ibutang sa pinakawitan ng end. So, the third is ang input chart. Input chart is a table that outlines the input. So, the input, what's the program received. So, kibali ang user ang naghatag sa kana nga kuan niyang iyang butang or siya ang nag-write ana. Then, ang processing is what the program does. So, unsa ang gibuhat sa program para makita ang say output ana. So, the output is what the program produce. So, unsa gibuhat niya sa process is unsa ang result ato kibali. So, the example of this is ang input. So, input, income, cost. So, kibali ang user kung pila ang income ana niya. Then, sa pag-process niya para makuha ang unsay outcome kibali. So, first, read income and cost. So, unsay kung pila ang cost. Tapos, i-identify na to kung naa ba siya income. Then, if income is greater than equal cost,
So mo to sa go to the profit calculation. So income minus cost, then i-print ang profit. Then kung kuan kibalik kung wala siya income, so otherwise go to loss calculation, cost minus income, then i-print ang loss. It means ana is wala siya income. Then ang output is mao ang unsay kuan result ana kung dira na to ma-identify kung na ba siya profit or wala. Then IDE. IDE is our software application that provide tools for nagkuan butang si Jiling. So IDE is our software application that provide tools for writing, editing, compiling, and in debugging code. So mo na siyang gamit for mga programmer kung asa sila bitaw mag-code. Mo ang kan, mo na siya ang software application for programmers only. Then so Java and Python installation. So sa Python and Java and Python installation is ang Java is require siya mag-install og development kit which include the Java compiler and runtime environment. So kung Java imong gamiton nga programming language is you need to install this one. Kung ang Java development kit na diri ang mga iyang compiler. Then sa Python is need siya mag-install of Python interpreter and associated libraries, often done using package manager like pip. So that's all, and thank you. So the example is, so mao ni siya ang example sa algorithm. Kani sa 25 ta. Just kani. So kani sa kaning example. I like this one. So, okay. So, dito mo yun. So, pinakauna is mo to ang oblong. This one. So, ato butang diri is. Ato butang diri is start. And then, so, ato din ang oblong. Ito na. Kaning 25. So, kaniya siya. So, parallelogram is the input. Kaniya diri. Kung sa ibutang bali sa user na number. Diri num1, num2, num3. Then, after that, unsay pag-process. Ibalik kung muna na to ang mga number. So, ato ibutang diri ang rectangle. Muna siya ang process. So, ato ibutang siya is i-add man nato sa add all 3 numbers. Then, after that is ang iyahang output. So, parallelogram gyapon. And then, ito tanawin sa ibutang. So, i-print na nimo ang iyahang output. Print sum of all 3 numbers. Then, after that, so, mao naman siya. So, ato nang ibutang ang oblong or ang oval. Ato ibutang is ang n.
Then, di na to kalimtan ang arrow. Siya mag-connect sa mga shape. Then, oh, very good. Then, ano siya? Ito siya ikuan straight. Then, sa ayun, then ka na. Then, so ano siya ang flowchart. Then, sa sa Sudoku, yan siya sa Sudoku do. Nani siya. Begin. Dili siya, kumara kag kibali na good ka, pero dili siya maran kibali, kana siya. Kanang sundo na siya sa mga programmers. So, ang begin, numeric, num1, num2, num3, so mo na siya. Ang kibali mga variables. Then, i-display nimo ang katong enter the first number. Kibali diri ang mga users input nga magbutang sila og mga unsay mga numbers nga ilahang gipang butang. Kani second number, third number, then mo na siya ang i-print or kani mao ni ang process, kani siya ang process. Kani diri kaning insum equals num2 plus num3, so mo na siya ang pag-process. Then pag man sa process i-print nimo unsay result ana mo imo i-display. Mo na siya ang sum of all three numbers. Then sa hipo, mo na siya ang hipo. Pwede na ka maghimo dito sa diri So mo na ang hipo mo ni input first number, so mo na gihapon same ra gihapon sila tanan. Input mo nang gibutang kibali sa user, then wala siya shape tanan ay kibala paano siya ani rectangle or square, straight lang siya. Then ang pag-process unsa ang pagkuha ato o unsa ibuhaton ato para pamitaon sa mga result ana. Then output first number, so diri kay print first number man, so ang output niya is unsay gibutang sa user kani nga number, kani tanan nga number kay gi-print man nimo. Then unsay result anang add all three numbers, so mao na siya dira. So that's mo na siya mga example sa pagbuhat sa algorithm for program. Bye, thank you.